Si Karina Veloso ay bagong maid sa mga Valiente. Doon siya pinadala ng kanyang agency na laking pasasalamat niya dahil nakalaya na siya sa kanyang among babae na si Losa at among lalaki na halatang manyak. Ngunit dapat niya nga bang ikasaya na doon siya kung isang araw mahuli niya ang anak ng kanyang amo na inaamoy ang kanyang panty? Dahil nga natipuhan siya ng nag-iisang babaerong anak ng mag-asawang Valiente. Alam mo ba, ang pupogi ng mga anak nila Sir at Madam. Kinikilig na sabi kay Karina ni Faye. Si Faye ay kapwa niya katulong sa mga Valiente. Siya bago lang samantalang ito, mukhang matagal na doon. Wala akong pakialam kahit nang pupogi pa nila. Trabaho ang pinunta ko dito at hindi lalaki, no? Diretsahan niyang sabi habang pinapalitan nila ang bedsheet sa master's bedroom. Ewan ko sa'yo, magbabago din yung pananaw mo na yan pag nakita mo na sila, sir. Kaso alam mo yun, may asawa na ang dalawa nilang anak at tanging ang bunso na si Sir Damon na lamang ang wala. Kaso nga lang babaero. Hiling ko nga lang na kahit mabembang lang ako okay na eh. Ang sagwa mo naman. Inirapan lang siya nito. Pagkatapos nilang palitan pati mga kurtina, lumabas na sila ng silid, dala ang isang basket ng maruming bedsheet at mga kurtina. Ako nang maglalaba, presinta niya. Ayaw mo lang tumulong sa kusina eh. Sa bagay ang sungit ng cook. Pero baka biglang dumating si senyorito. Baka this time mapansin niya na ako. Napailing na lang si Karina. Mabilis siyang natapos sa labahin dahil sa automatic ang washing machine. Kaya nagtungo na siya sa loob ng mansyon. Doon niya naabot ang may pinapagalitan ang mag-asawang Valiente. Isang lalaki na ngayon niya lamang nakita. Hindi ka na bumabata. You're already 28 pero ginagawa mo pa ring laro-laro ang lahat. Mabuti pa nga'y mag-asawa ka na para matigil na yung ginagawa mong pambababae. Tila na high blood na sabi ni Mr. Valiente. Honey, ang puso mo. Sabi naman ni Mrs. Valiente dito. Sinasabihan ko lang ang anak mo. Pinalaki mo kasing spoiled kaya ganyan. Hindi gumaya sa mga kuya niya. Sigaw pa nito sa lalaki. Ngayon ay alam na niya kung sino ito. Ang bunso ng mag-asawa na sinasabi ni Faye na babaero, yung Damon. Hindi sinasadyang nagtama ang tingin nilang dalawa. Tiningnan ka niya. Si Faye na bigla na lamang sumulpot. Ngumiti lang ang lalaki pagkatapos ay iniwan ang daddy nito na hindi pa tapos manermon. Bastos talaga ang anak mong yun. Naiiling na sabi ni Mr. Valiente sa asawa. Kaya pinaupo na muna ng ginang ang asawa at lumapit na si Karina. Ma'am, kumuha ka ng tubig iha. Kaagad naman siyang sumunod. Yun nga pala ang bunso naming anak. Sabi nito habang pinapainom ng tubig ang asawa. Maganda kang dalaga iha. Kaya hindi malabong maging type ka niya. Pero wag ka sanang. Wag po kayong mag-alala ma'am. Hindi po. Nagtaas pa siya ng kamay na ikinangiti ng asawa. Sa kanya binalikan si Faye. Narinig mo ba yung sinabi ni ma'am? Ngunit umirap lang ito. Samantala si Damon nasa loob ng kanyang kwarto sa mansyon. Matapos ang isang buwan, ngayon lang siya umuwi at mukhang tamang-tama ang uwi niya dahil may bagong magandang katulong ang kanyang mga magulang. Natipuhan niya ito kaagad kaya naman na-challenge na agad siya kung paano niya ito makukuha na bibigay ito sa kanya. Dinner na nga kaya sabay-sabay na kumakain ng pamilya Valiente. Tumigil na sa paninermon si Mr. Valiente sa anak kung kaya naman tahimik ang mansyon. Napagtanto lang ng Ginoo na sasayangin niya lang ang laway sa anak na hindi naman nakikinig at talagang mas pinapairal ang katigasan ng ulo. Habang kumakain, nakapalibot ang mga katulong. Nakatingin sa'yo si Sir. Siniko si Karina ni Faye ngunit hindi niya ito pinansin. Samantala si Damon na abala sa kakatingin kay Karina, hindi na malaya na dinadagdagan ng mami nito ang kanyang kanin. Mami naman, ayokong tumaba. Anong tataba? Sa Manila, kung ano-ano lang ang kinakain mo. Kaya kumain ka ng ayos at mas mabuti pang ang tumaba ka para hindi ka maging lapitin ng mga babae. Matapos kumain ay magliligpit na sila. Pero ang Sir Damon nila hindi pa rin umaalis sa hapag. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Tanong nito sa kanya, ngunit hindi naman si Karina. Itinuloy niya lang ang ginagawang pagliligpit.
Karina po, sir. Kung wala lang siyang hawak, isasabunutan talaga ni Karina si Faye dahil sa sinabi nito. Napangiti tuloy ang lalaki. Beautiful name like you. Banat nito na hindi umubra sa kanya. Hindi pa sana aalis doon ang lalaki kung hindi ito tinawag ng mami nito. Nang umalis ang amo nilang ito, nawala ang inis ni Karina. Alam mo, ang swerte mo dahil pinaglalaanan ka ng oras ni Sir Damon. Kaya ano bang inaarte mo dyan? Sabi ni Faye sa kanya. Hindi ako papatol sa amo natin. Nakatikim na naman tuloy siya ng irap dito. Bro, asan ka ba? Kasalukuyang kausap ni Damon ang kaibigang si Louie. Nasa Manila ito habang siya'y nasa probinsya nila sa Laguna. Dito sa Laguna, umuwi ka sa magulang mo? Natatawa nitong tanong. Nandito kasi si Kylie at hinihintay ka niya pero sabi ko wala ka. Ayoko na kay Kylie. Tumawa ito. Kung sa bagay, ayaw mo nga pala ng paulit-ulit na babae. Pero enjoy sa sermon ng airpods mo. Matapos ang saglit nilang usapan, pinatay niya na ang tawag. Naligo muna si Damon at nagbihis bago bumalik sa kanyang kama. Walang ibang tumatakbo sa isip niya kundi ang bagong katulong ng kanyang mami at daddy. Ang ganda nito at kurba. Walang-wala dito ang ibang mga babaeng nakama niya. At ang gusto niya pa sa dalaga. Mukhang wala pa itong experience, kaya sisiguraduhin niya na siya ang makakauna dito. Bibigay ka rin sa akin. Anya, bago ipinikit ang mga mata. Samantala si Karina, napapadasal na sana maging maayos sa mga sumunod na araw niya sa pagtatrabaho. Kinabukasan, maagang nagising si Karina. Sa kusina siya nagdiretso kung saan pinatulong siya ng cook na nagluluto. Hindi naman ito masungit, gaya ng sabi ni Faye. Baka hindi lang talaga magkasundo ang dalawa. Alam mo bang ang ganda mo, Iha? Pinakilala nito ang sarili sa kanya. Ito raw si Nanay Beth. Talaga po? Hindi naman po masyado. Oo, Iha. Kung may anak nga lang ako, irereto kita. Tsaka alam mo ba na dito na talaga ang tahanan ko? Napangiti na lamang si Karina. Pero sabay nawala ang ngiti nila nang may sumulpot sa kusina. Hindi pa ba okay? Nakikita nyo namang nagluluto pa. Pamimiloso po dito ni Nanay Beth. Menopause na kayo na, di ba? Bakit para pa rin kayong may regla? Bago ito mabato ng tagaluto, umalis na ito doon. Kaya alam mo bang matagal ko na ding pinagtitiisan ng batang yan? Napapailing nitong sabi. Baka naman titino pa yan, Nay. Sana nga, tumino na para matapos na ang problema nila, Ma'am. Kinakabahan ng mag-asawa. Baka mamaya, bigla na lang may dumating na babae tapos sasabihin na anak nilang bunso ang ama ng dinadala nito. Ang daya, Nay Beth, ha? Si Faye na bigla na lang sumulpot. Ako na ilang buwan na dito pero kayo ni Karina ang naging close. Paano? Syusyunga-syunga ka. Inirapan ng dalaga si Nanay Beth na hindi naman ito pinansin. Imbis na magtalo, dinala na lang nila ang mga nilutong agahan ni Nanay Beth sa dining area kung saan nandoon na ang mag-asawang Valiente. Pati na rin ang apuradong babaerong anak ng dalawa. Masarap ba yan? Tanong nito pero hindi nakatingin kay Beth, kundi sa kanya. Kaya nang bumalik si Nanay Beth sa kusina, sumama na rin siya. Kulang na nga lang mapasigaw si Karina sa inis pero ikinalma niya ang sarili. Kailangan niyang magtagal sa trabaho, lalo pat malaki magpasweldo ang mag-asawang Valiente. Tulungan na kita dyan. Nagdidilig ng halaman si Karina nang biglang sumulpot ang lalaki. Ngunit imbis na pansinin ito, ipinagpatuloy niya ang ginagawa niya. Sabi ko, tulungan na kita. Basta nitong inagaw ang kanyang pandilig. Di kayo na dyan. Inis niya itong iniwan, pero ang lalaki imbis na ituloy ang kaninang ginagawa, sinundan siya sa loob ng mansyon. Hindi mo ba nakikita ang ginagawa kong pagpapapansin sa'yo? Natawa si Karina. Obvious na obvious ka, sir. Ano bang gusto nyo? Katawan ko? Diretsahan niyang tanong rito na nakapagpatahimik sa lalaki. What if I said yes? Ibibigay mo ba? Sorry na lang kayo, hindi ako ganung babae. Anya at muli itong tinalikuran. Narinig pa ni Karina na napapamura ito sa inis, ngunit hindi niya napinansin. Lumipas pa ang 2 araw at hindi nga tinigilan si Karina ng anak ng kanyang amo. Kahit saan, sinusundan siya nito para lang makapagpapansin sa kanya. Pagbigyan mo na ako.
Just one night, you know. I'll pay you. Magkano ka ba? Kaya sa inis niya, kunwari siyang kumagat sa pain nito. Hinaplos niya ang dibdib ng lalaki, tsaka niya tinuhod ang pinakaiingatan nito. Damn you, woman. Ngunit imbis na makonsensya, napangiti lang si Karina sa ginawa. Dapat lang yun sa mga lalaking hindi marunong rumispeto ng babae at talaga namang bastos. Kinahapunan, biglang may bisita ang mansyon. Damian, my son. Natutuwang sabi ni Mr. Valiente habang yakap-yakap ang anak nito. Hindi niya nga alam kung yun ang panganay na anak o ang sumunod. Umuwi ito para dalawin ng mga magulang na piniling sa probinsya tumira. Habang sila naman ng kapatid niyang si Damir na sumunod sa kanya ang nag-handle ng company nila sa Manila. Gusto nga ng daddy na tumulong ng bunso nilang kapatid na si Damon pero ayaw pa nito. Nasaan si Damon? I'm here, my eldest kuya. Mukhang wala nang bakas ng sakit ng pagkakatuhod niya sa balls nito. Natutuwa akong pinasyalan mo sina mami at daddy. Ang tagal mong hindi nagawi dito. Natutuwa nitong sabi sa kapatid na dumako ang tingin sa kanya. Masama ang tingin nito. Himala, sabi ni mami pang ilang araw mo na rito. Anong pinagkakaabalahan mo? Ano pa? Di babae. Ang daddy ng mga ito ang sumagot. Ano pa nga ba? Tumawang kuya ni Damon. Nagtungo si Karina sa kusina at sinabi kay Nanay Beth ang tungkol sa pagdating ng panganay na anak ng mag-asawang Valiente. Todo kwento sa kanya si Nanay Beth tungkol sa pagiging mabuti at masunurin nang biglang sumulpot ang kanilang Sir Damon. Habang ako babaero? Oo, walang takot niyang sagot. Maybe ngayon, hindi pa kita nakukuha, but soon I will. Tsaka ito umalis agad. Bastos talaga ang batang yon, kaya mabuti pang wala yan dito eh. Naiiling na sabi ni Nay Beth. Who's the unlucky girl na dahilan kung bakit hindi ka pa umaalis dito? Kasalukuyang kausap ni Damon ng Kuya Damien. Nasa garden silang dalawa. Yung pinakamaganda kanina, nakita mo naman 'di ba yung tiningnan ko? Hindi tumawa ang kanyang Kuya Damien. Wag siya. Kumunot ang noo ni Damon sa sinabi ng kanyang kuya. Pero bakit? Mukha siyang inosente. Madaming babae dyan kaya bakit hindi na lang sila? Gusto mo ba talagang galitin si na mami and daddy? I only want her for now, kuya. Walang ibang babae at hindi ako aalis dito hanggat hindi ako nagtatagumpay na makuha siya. Damon? Hindi na nito natuloy ang sasabihin dahil bigla na lang iniwan ng nakababatang kapatid. Naiwan tuloy na napapailing si Damien. Talaga namang ang bunso niyang kapatid, sakit sa ulo ng kanilang mga magulang. Patungo na si Damon sa kanyang kwarto nang biglang may maid na sumalubong sa kanya. Sir, bakit hindi na lang ako? Bakit si Karina ang hinahabol-habol ninyo? Bago lang siya rito. Habang ako, ang tagal ko nang nagpapapansin sa inyo. Ani Faye. Dahil hindi kita type. Tsaka nito nilagpasan ng babaeng napaluhan na lang, kaya nang magtagpo si Faye at Karina, mugto ang mata ni Faye. Sino namang nagpaiyak sa'yo? Inalok ko ang sarili ko kay sir, pero ayaw niya sa akin. Pero ikaw na type niya, puro pag-iinarte. Faye, alam mong, sabihin mo, fa-virgin ka lang talaga pero nasa loob ang kulo mo. Maarte. Bago pa nito maituloy ang sasabihin, nasampal niya na ito. Ayos lang, aalis na rin naman ako rito. Kung hindi ko matitikman si sir, mabuti pang umalis na lang ako rito. Tsaka siya nito iniwan at tinalikuran, kaya nahilot na lang ni Karina ang kanyang sentido. Bakit ganun? Bakit may mga babaeng katulad ni Faye na inaalok ang sarili sa lalaki? Gaya ng sabi ni Faye, umalis na nga ito doon, habang si Karina, nanatili pa rin na tinitiis na lang ang anak ng kanyang amo na wala pa ring tigil. Nang araw na iyon, binibilang ni Karina ang kanyang mga panting nilabhan na basta niya na lamang nilagay sa kwarto kanina. Hanggang sa napansin niyang kulang ng isa. 15 peraso ang dala niyang panty kasama ang suot niya, pero 13 lang ang nandoon. Kaya nga kulang ng isa, pero sino naman ang kukuha noon sa kanyang kwarto? Nang hapon na yon, gumawa ng merienda si Nanay Beth na turon. Kaya naman inutusan siya nito na tawagin si Sir Damon kahit labag sa loob nito. Sabi kasi ni Mrs. Valiente ay pamemeriendahin ng anak nito. Ang iba namang mga katulong ay may ginagawa din. At dahil nakakailang katok na si Karina pero wala namang nagbubukas, binuksan niya ang pinto. Pero gano'n na lang ang gulat niya sa nadatnan.
Bigla rin siyang pinagpawisan nang makitang inaamoy-amoy ng magaling na lalaki ang kanyang nawawalang bagong labang panty. Bastos talaga kayo! Inis na sigaw niya, kaya napatingin ito sa kanyang gulat na gulat habang itinatago ang kanyang panty. Ba't nasa inyo yan? Kinuha mo sa kwarto ko, no? Pumapasok ka sa kwarto ko? Inis na inis niyang tanong na kulang na lang umakyat ang dugo niya sa kanyang ulo. Hey! Wag mo kong mahey-hey. Akin na yan, sir. Akin na. Ibibigay nyo ba? O isusumbong ko sa kanila ang pinaggagawa nyo? I don't care. Gawin mo. Sabihin mo sa kanila. Wala akong pakialam. At itong panty mong inamoy ko lang, it's harmless. Ang bango kasi ng laba mo. Tumatawa pa nitong sabi, kaya sa inis ni Karina, namalaya niya na lang na tumulo ang kanyang luha mula sa kanyang mga mata dahil sa labis na galit. Nayuko siya para iyon ay punasan. Mabilis na nawala ang kanyang mga luha at bumalik ang matapang na sarili. Gusto ko lang namang magtrabaho para sa pamilya ko, para maiahon ko sila sa hirap. Pero ang hirap palang kumita ng pera. Dahil may mga taong kagaya ninyo na puro sarili lang ang iniisip. Pero kung magaganito lang ako, aalis na ako. Anya at iniwan ito sa silid. Naiwan si Damon na hindi na nakapagsalita pa. Maraming beses na may mga babaeng umiyak sa harap niya. Pero ngayon lang siya nakaramdam ng kung ano. Iha, anong nangyari sa mata mo? May ginawa ba sa'yo si Sir? Nag-aalalang tanong ni Naibet, kaya pag-iling ang naging tugon ni Karina dito. Hindi po. Niyakap lang siya nito at hindi na nagtanong pa. Kinagabihan, napansin ng mag-asawang Valiente na tila tahimik na tahimik ang anak nilang si Damon. Takang-taka tuloy ang Ginoo, habang si Karina tahimik lang na nakatayo sa isang tabi habang tinitingnan ang anak ng kanilang amo. Hindi pa rin kasi nawawala ang kulo ng kanyang dugo dito. Pagkatapos kumain, tumawag naman kay Damon ang kaibigan niyang si Louie. Bro, hindi mo ba namimiss ang mambabae? Ang tagal mo na dyan ah. Ipon na yan. Tumatawang sabi nito sa kanya. Shut up, Louie. Wala akong oras makipagbiruan ngayon. Natawa tuloy ang kanyang kaibigan sa kabilang linya. Halatang tuwang-tuwa ito sa kanyang naging reaksyon. Teka nga, what's wrong with you, bro? Masyado kang seryoso ngayon ah. Hindi ikaw yan. Muli pa itong tumawa, kaya sa inis ni Damon, pinatay niya ang tawag. Halos maibato na niya nga ang cellphone dahil sa labis na inis. That woman. Anya, matapos itakip sa muka ang isang unan. Pilit niyang ipinikit ang mga mata para makatulog. Wala kasing ibang nagfa-flash sa isip niya kundi ang mukha ng babaeng yun. Ma'am, alis na ako. Miss ko na ang mga friend ko. Sabi ni Damon sa kanyang mami. Nagkukwentuhan ito at ang daddy niya sa sala nang bumaba siya. Ilang araw lang ang tinagal mo dito ah. Tapos aalis ka na? Hindi ka na nasanay dyan sa anak mo. Buti nga'y nagtagal yan ng ilang araw dito. Miss na siguro niyang mga babae niya. Pagpaparinig ng kanyang daddy. San, kailan ka ba mag-i-stay dito for good? I leave now. Paalam niya na hindi na sinagot pa ang tanong nito. Samantala, nakita naman ni Karina ang pamamaalam ng Sir Damon niya sa mga magulang nito. Dahil nakaalis na ito doon, nakahinga na siya ng maluwag. Hiling niya na lang na sana wag na itong bumalik. Nang sa ganon, magpatuloy ang maayos niyang pagtatrabaho sa mansyon. Habang si Damon, confident na pagdating niya sa Maynila, makakalimutan niya rin ang maid na yon. Mawawala rin ito sa kanyang isipan. Tutal, ang katawan lang naman ito ang nais niyang makuha. Bukod doon ay wala na. Samantala, halatang nagsisimula pa lang si Louie at ang kasama nitong babae, pero biglang dumating si Damon. Alam mo bro, wrong timing ka talaga. Kagabi pinatayan mo ko ng tawag tapos ngayon, nasa kalagitnaan pa lang ako bigla kang darating. Inis nitong sabi sa kanya, ngunit hindi niya ito pinansin. Mamaya, puntahan natin yung place na na-discover ko. Madaming tumatambay doon ng mga babae. Tumango lang siya sa kaibigan, kaya naman napangiti ito. Kinagabihan ngay lumabas sila ni Louie. Pumunta sila sa bagong bar na na-discover nito. Ayon sa kaibigan niya, bago lang daw yun, pero marami na agad ng mga customer na babae. Can I join you? Tanong ng isang babae. Of course. Mabilis na sagot ni Louie. Paano ba yan bro? Iwan ko na muna kayo. Lapitan ko muna yon.
Itinuro nito ang isang babae. Yun nga ang ginawa ni Louie, kaya silang dalawa ng babaeng kauupo lang ang naiwan. Anong pangalan mo? Tanong ng babae habang puno ng lagkit ang tingin sa kanya. Damon. Simple niyang sagot dito. I'm Steffi. Inalok nito ang kamay. Nakipagkamay naman siya. Namalaya na lang ni Damon na nasa sasakyan na siya at ang babae. Mapusok na silang naghahalikan nang bigla siyang mapatigil sa paghalik dito. Dahil naalala na naman niya ang mukha ng babaeng katulong, ang Karina na iyon. Why? I'm not in the mood right now. Pagsasabi niya ng totoo sa babae na mabilis ring nawala ng gana. Tss, sabi nito tsaka siya iniwan sa loob ng kotse na halos iuntog ang kanyang ulo sa steering wheel. Ano bang nangyari sa kanya? Hindi naman siya ganun, basta may babae susunggaban niya. Pero anong nangyayari sa kanya? Bro, anong nangyari? Bumalik sa loob yung babae. Lumabas na ng bar si Louie. Ikaw bakit ka nandito? Nasaan yung babaeng kasama mo? Bro, tapos na kami sa banyo. Anong akala mo sa akin? Hindi yun makukuha? Kailangan ko nang umuwi bro. Paalam niya sa kaibigan na hindi na nga niya inintay pa ang sasabihin, basta na lang siyang umalis. Habang nagdadrive, panay ang mura ni Damon. Ikaw pala, gulat na gulat ang asawa ng kanyang kuya Damien. Doon kasi siya nagpunta. Nasaan si kuya? What do you need? Ang kuya niya, napababa pa lang ng hagdanan. Hindi ba pwedeng bumibisita lang? Akala ko kasi pera. Baka kulang ng pera na binibigay ni mami o hinaharang na ni daddy. Natatawa nitong sabi. Naupo sa kaharap niyang sofa. What's with that face? May problema ka ba? Wala, gusto ko lang pumunta dito. Pagsisinungaling niya. Baka kasi kapag sinabi niyang totoo, tawanan lang siya nito. Damon, wala ka pa bang girlfriend? Tanong ni Ate Elisa na asawa ng kanyang kuya. Han, ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre wala pa. Naghahanap lang to ng bagong babaeng titikman. Napailing tuloy ang sister-in-law niya. Kailan ka ba titigil dyan sa ginagawa mo? Baka mamaya magkasakit ka dahil dyan. Paninermon sa kanya ng asawa ng kanyang kuya. O ayan, makinig ka sa ate mo. Tumatawang sabi ng kanyang kuya. Nabatukan tuloy ito ng asawa. Subukan mo lang gayahin yung kapatid mo. Talagang mawawalan ka ng asawa at anak. Mukhang siya pa ang pinagsisimula ng away ng mag-asawa. Akmang aalis na sana si Damon pero biglang bumaba ang pamangkin niya sa kapatid. Tito! Tumakbo ito palapit sa kanya. Pero bago pa yumakap sa kanya, kinuha ito ng daddy nito. Hi Jill. Tito, why are you here? Tumawang mag-asawa. Binibisita ko lang kayo. Tito, do you make girls cry? Natigilan siya sa tanong ng pamangkin. Napatingin din si Damon sa mag-asawa na hinihintay lang din ang sunod na sasabihin ng kanilang anak. Baby, bakit ganyan ang mga tanong mo sa tito mo? Kasi I heard my classmate sabi niya, babaero ang daddy niya. She told to our teacher and ganun din si tito, di ba? Kahit na 5 years old pa lang ang bata, ay talaga namang napakatalino nito. Aalis na ako kuya. Nahihiya na kasi siya sa pamangkin, pero muli siya nitong tinawag. Tito, I want to have a tita na with you ha. Dalihin niyo po siya dito para maglalaro kaming dalawa and hindi ka na babaero. Ngumiti si Damon sa pamangkin. Nasa sasakyan na siya at paalis na pero humabol ang kanyang kuya. Tila ba may nais itong sabihin sa kanya. Pati pamangkin mo, sinasabihan ka na. Kaya naman sana magbago ka na. Alis na ako kuya. Anya at pinaandar ang kotse. Magbabago na ba talaga siya? Tahimik naman ang buhay ni Karina sa mansyon. Wala siyang problema dahil umalis na ang kanyang problema. Iha, habang nagdidilig siya, biglang sumulpot si Mrs. Valiente sa kanyang tabi. Bakit po ma'am? May pagkataranta niyang tanong sa ginang. Binitiwan niya rin ang hawak na pandilig para dito lang ituon ang kanyang atensyon. May ginawa bang hindi kaaya-aya sa iyo ang anak ko? Habang nandito siya, minasabi kasi sa akin si Beth na umiyak ka daw. Hindi siya agad nakasagot at sapat ng sagot yun sa ginang. Kaya naman pala umalis ang batang yun dahil guilty. Hayaan mo, pagbalik ay sisiguraduhin kung hindi siya makakalapit sa'yo. Pasensya ka na iha, hiling ko nga sana dumating nang makakapagpabago sa kanya.
Sana nga po, para matigil ng pagiging bastos niya. Nadala na ng emosyon si Karina, kaya niya iyon nasabi. Oo iha, ipagdasal natin. Matapos saglit na makipag-usap sa kanya, bumalik na rin ito sa loob ng mansyon. Samantala si Damon ay nasa kondo niya at nagiinom. He needs to do something para makalimutan ng babaeng yun. Hindi pwedeng hindi niya ito makalimutan. Panay nga ang tawag ng kaibigan niyang si Louie, ngunit hindi niya sinasagot. Minsan kasi hindi naman ito maayos kausap. Tungkol sa babae lang ang alam. Nakakailang bote na si Damon, pero ang tumatakbo pa rin sa isip niya ay si Karina, kaya naman sinapak-sapak niya ang sarili. Sa ganung kalagayan, biglang dumating ang Kuya Damir niya kasama ang asawa. What are you doing, bro? Kaagad siyang nilapitan ng kapatid at pinatigil sa ginagawa niya. Bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Huwag mong sabihin na dahil sa pambababae mo'y nagkakaganyan ka na. Nakapasok ang mga ito dahil alam naman ang passcode ng kanyang kondo. Para nga kung bibisitahin siya ng mga kapatid, madadalian ng mga ito. Anong ginagawa niyo dito? Kahit medyo lasing ay tanong niya, napakamot sa ulo ang kapatid niya. Ano pa ba? Di dinadalaw ka. Mukha ka pa namang may sakit. Kaso sa utak nga lang, ano bang nangyari at sarili mong sinasaktan mo? Naupo na ito sa katapat niyang sofa habang ang asawa nito nagtungo sa may kitchen. A woman. Natatawa niyang sabi, nagkatinginan tuloy ang mag-asawa. Anong babae? Lapitin ka nga ng mga babae, kaya wala kang magiging problema. Wala ka na bang tipong mabembang? Natatawang tanong ng kapatid niya. Nakurot tuloy ito ng asawa, kaya naman natawa siya. Baka naman tinamaan na, sabi ng ate Shera niyang asawa ng Kuya Damir niya. No ate, that will never happen. Bakit ka nagkakaganyan? Ang babaeng yun, wala lang siya sa akin. Sabi pa niya kaya kulang na lang, tawanan siya ng mag-asawa. Mabuti pa kumain ka na lang, baka puro alak yung laman ng tiyan mo. Kaya kung ano-anong pinagsasasabi mo. Magluluto kami ng ate mo. Iniwan na muna siya ng dalawa. Ano bang nangyari sa kapatid mo? Tanong nito sa asawang si Damir. Napatingin ng lalaki sa kapatid na lasing. Sabi ni Mami umuwi daw yan ng probinsya to visit them. May isang maid na natiripan. Maluwag ng araw ang loob ng babae nang makaalis yan. Pagkukwento nito sa asawa, baka doon na tinamaan. Akala niya gusto niya lang itong mabembang, pero na love at first sight na pala. Sagot ni Shera sa asawa. Bumalik ang tingin ni Damir sa kapatid. Sana nga, sabi niya na lamang. Matapos magluto, dinala na ng mag-asawang niluto para kay Damon na tinola. Kahit nalasing, nagawa nitong kumain. Iba rin talaga ang kapatid niyang to. Napapailing na lang si Damir. So anong pangalan niya? Karina. Sagot ni Damon kaya nagkatinginan ng mag-asawa. Maganda ba si Karina? Ang asawa naman ni Damir ang nagtanong. Oo naman. Kaya naman napangiti ang asawa sa naging sagot niya. Tinamaan ka dun no? Of course not ate. Gusto ko lang siyang makama. Not until nakita ko siyang umiiyak. What? Naalarma si Shera. Maging ang asawa nito'y napatayo. You try to violate her? No, hindi yun. Basta. Pero wala akong ginawang ganun. Nakampante ng mag-asawa at muli nang naupo si Damir. So, babalik ka ba kila Mami? Doon ka na muna? Liligawan mo na? Ngunit hindi ito sumagot at nagpatuloy lang sa pagkain. Napangiti si Damir. Tingin niya dumating nang magpapatino sa kapatid niya. Mukha kasing tinamaan. Pahirapan sana yan ng babae. Initian niya lang ang sinabi ng asawa. Tsaka nila muling pinagmasdan ng kapatid niyang sarap na sarap sa kanilang niluto. Palibhasa, panay fast food ang kinakain. 2 araw matapos niyang mag-inom at kausapin ng kanyang kapatid at ang asawa nito, parang sira na kinakausap ni Damon ang sarili sa salamin. Sigurado siyang kung ano-ano ang kanyang nasabi sa Kuya Damir niya at sa asawa nito kagabi. Ang magaling kasi na mag-asawa, dinadaldal siya kapag lasing siya. Ang mas malala pa, baka nasabi niya ang tungkol kay Karina na hindi mawala sa kanyang isipan. Bro, paglabas niya, si Louie ang bumungad sa kanya. Bakit naman hindi ka sumasagot sa tawag ko? May irereto pa naman ako sa'yo. Uuwi ako kila Mami. Uuwi ka ulit? Bakit? Nag-visit ka na sa kanila ya?
At sa tingin ko, dapat na nating tigilan ang pangbababae. Bro, ikaw ba yan? Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. I'm serious. Tigil na muna ako. Okay, kung yan ang desisyon mo. Ako'y nag-iisip-isip na rin na lumagi na sa tahimik. Sabi nito at tinapik ang kanyang balikat. Bakit nga ba siya naging babaero? Sa impluwensya iyon ni Louie, noong college pa lang sila. Parang nasabi niya noon nang makita niya kay Louie na hinahabol-habol ito ng mga babae na gusto niya ring maging ganon. Hanggang sa iyon, paiba-iba siya ng babaeng isang tikim lang. Pero syempre, gumagamit siya ng proteksyon nang sa ganon hindi magkaroon ng problema. Hindi katulad ni Louie na minsan hindi nag-iingat. Habang nagdadrive pabalik ng Laguna, sumagi sa isip ni Damon na baka tinamaan na nga siya sa babae gaya ng sabi ng kanyang kuya. Pero makukumpirma niya iyon pagbalik niya. Abala naman si Karina sa pakikipag-usap kay Mrs. Valiente. May mga kwento kasi ito at siya lang ang gustong makakwentuhan. Hapon na iyon nang bigla na lamang may dumating. Ang bunso ko, bumalik. Tuwang-tuwa ang ginang na niyakap ang anak na bumalik na. Mga 3 araw lang itong nawala doon pero agad din itong napabalik sa sarili. Sige na Karina, doon ka na kay Beth. Sinunod naman niya ang ginang habang si Damon naiwan sa mami nito. Nagulat na lang ang binata nang bigla itong pinguti ng ina. Mom, para saan yun? Para yan sa mga kalokohan mo. If it's about Karina, I'm sorry. Napagtanto ko sa sarili ko na mali ako. That's why I'm here. Para mag-sorry sa kanya. At dito na muna ako. At tingin mo, hahayaan kita na makalapit pa sa kanya? Sabi ni Mrs. Valiente. Okay, you'll stay here. Pero hindi ka lalapit kay Karina. Hindi ka lalapit sa kanya. Pero ma'am, walang pero-pero. Tinalikuran si Damon ng mami niya at sinundan si Karina. Iha, kausap na ni Karina si Beth nang magpunta sa kusina ang kanilang amo. Huwag kang mag-alala, hindi makakalapit sa iyo ang anak ko. Salamat po ma'am. Ngumiti lang ang ginang at iniwan na sila. Pagsapit ng hapunan, kasabay na kumakain ni Damon ang kanyang magulang pero wala siyang gana dahil wala si Karina. Pero paano niya ito makikita kung ayaw siyang palapitin ng mami niya rito at siguradong ayaw din itong lumapit sa kanya. Habang si Karina ay nasa kusina lamang, syempre natatakot siya na baka mabastos na naman siya, lalo pat nandoon na naman ang anak ng kanyang mga amo. Nang matapos kumain ang mga amo nila, sila naman ang kumain, kasabay niya ang mga kapwa katulong at si Nanay Beth. At nang tapos na sila, malinis na lahat, makakabalik na sila sa kani-kanilang mga kwarto. Patungo na nga sana siya sa kanyang kwarto, kasunod siya ni Nay Beth na pinauna niya na dahil inaantok na, nang biglang may humila sa kanya. Ang kanyang Sir Damon natakip ang kanyang bibig. Ako lang to. Pagpapakalma nito sa kanya, tsaka tinanggal ang pagkakatakip sa kanyang bibig. Pero nakalak pa rin siya dahil nakaharang ang 2 braso nito. Sir, ano ba? Kailangan bang umalis na lang ako sa mansyong to para matigil ang ginagawa niyo sa akin? May nakita siyang kakaibang emosyon sa mga mata nito pero hindi iyon pagnanasa. No, hindi mo kailangang umalis. Hindi na kita babastusin. I was wrong, Karina, for doing that. Alam ko kaya I'm sorry. Ngayon pwede niyo na ba akong pakawalan bago ako sumigaw? Sinunod naman ito ang kanyang sinabi. Tumalikod na siya nang muli itong magsalita. Again, I'm sorry, Karina. At kung kailangan na paulit-ulit kong gawin yun, gagawin ko. Pero hindi niya na ito pinansin at iniwan na ito. Nang makarating si Karina sa kanyang silid, napasandal siya sa pintong nakasarado. Nagsorry sa kanyang babaerong bastos na yun. Pero bakit siya maniniwala na nagsisisi ito? Asa naman ito na mahuhulog siya sa taktika ng lalaki. Asa ito, hindi siya papauto rito. Napansin ni Mr. Valiente ang pagtingin-tingin ng anak na si Damon sa dalagang si Karina, lalo na si Mrs. Valiente, kaya sinabi nito iyon sa asawa. Mukhang ang dalaga na yun ang gusto niyang makuha, kaya nagbalik ang anak mo rito. Hindi na ba talaga magbabago ang anak mo? Pero Han, paano kung... Pero iniwan na ito ng asawa. Samantala si Damon ay nasa may pinto papunta sa garden ng mansyon.
Palihim na pinagmamasdan ng dalagang nagdidilig sa kanilang bakuran. Walang iba kundi si Karina na pakanta-kanta. Ngayon ay confirm niya na talaga na gusto niya ang dalaga. Nang magbalik kasi siya doon, napanatag na rin ang kanyang isipan. Karina, biglang lumapit sa kanya ang kapwa niya katulong. Bakit? Pinagmamasdan ka ni Sir Damon kanina. Baka naman tinamaan na sa'yo si Sir, na in love na. Hindi yun, no? Sabi niya at pumasok na sa loob ng mansyon. Samantala si Damon ay nasa kusina. Nay Beth, may papagawa ka bang merienda? Wala po, pero gusto ko lang humingi ng tawa doon sa mga oras na alam kong mali ang pagkakausap ko sa inyo. Napaawang ang labi ng ginang. Ikaw ba talaga yun, iho? Hindi nito makapaniwalang tanong. Ako pa rin to. Nagbabago lang, Nay. Anya't umalis na sa kusina dahil sigurado siyang patungo na doon ang dalagang si Karina. At hindi nga nagkamali dahil pagkaalis ni Damon ay pagdating naman ni Karina. Iha, mukhang ikaw ang, ako po ang nakapagpabago sa binatang yon. Pati ba naman kayo, Nay? Sabi niya na lamang at napailing pa. Habang si Damon palihim na pinagmamasdan ng dalawa. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Kinagabihan, pinatawag si Damon ng kanyang mami at daddy sa kwarto nito. Pero pagdating doon, isang malakas na suntok ang kanyang natanggap mula sa kanyang ama. Han! Pigil dito ng mami niya nang akmang sasaktan pa siya ulit. Pangilan na to? Ngayon kay matatauhan ka na ba sa pinaggagawa mo? Pati ang katulong? Kaya ka ba bumalik dito para sa dalagang yon? Han! Pag-awat dito ng kanyang mami. Dad, wag mo kong madad-dad kung hindi mo naman ako sinusunod. Dad, I'm sorry. Yun ang lumabas sa bibig ni Damon na hindi inaasahan ng kanyang daddy. Maging ang mami niya naluha dahil doon. I'm sorry for being a playboy. Sa pagiging walang kwentang anak at pagiging spoiled brat na hindi ko na kayo sinusunod. I'm sorry, Dad. I'm sorry. Kaya lumapit kay Damon ng mami niya at siya'y niyakap habang ang daddy niya halatang naapektuhan din. If you're really sorry, tulungan mo na ang kuya mo. Ikaw mag-handle ng business natin dito sa Laguna at sa Manila. I will, Dad. Napangiti ang Ginoo sa nakuhang sagot nito. But please, let me express my feelings for Karina. Feelings? O baka naman... No, Dad. Kung yun lang dapat nung nasa Manila na ako. Nakalimutan ko na siya pero hindi. Dahil tumatak na siya sa isip ko. Nagkatinginan ng mag-asawa. Sige anak, but I'm watching you. Nayakap na lamang ni Damon ang kanyang mami. Kinabukasan, maaga siyang gumising para mabati niya si Karina. Nasakto namang katukatulong ni Naibet. Nay, wala lang yun. Sabi ni Karina kay Naibet na napangiti pa. Napag-isip-isip din ito na wag agad padala sa biglaang pagbabago ng amo nilang yun. Hanggang sa lumipas sa mga araw na ganoon palagi ang ginagawa nito. Nakada umuuwi galing sa pag-aasikaso ng business ng pamilya, hindi ito nagsasawang bigyan ng bulaklak ang dalagang si Karina. Kaya si Naibet, kilig na kilig. Mukhang sa'yo na nga talaga tinamaan, iha. Muling panunukso sa dalagang si Karina. Pero si Karina, hindi pa rin talaga kumbinsido. Pero kahit naman nakakailang beses na siyang nagsabi sa lalaki na tumigil, ay ayaw nito, kaya hinahayaan niya na lamang. Iha, pwede bang samahan mo kong mamalengke? Pumunta sa kusina si Mrs. Valiente. Ma'am, bakit kayo po? Pwedeng kami na lamang ni Karina. Sabi ni Naibet. Kami na manang, may driver naman kami. Pero pagdating sa sasakyan, laking gulat niya nang madatnan na ang anak pala nitong si Damon ang kanilang driver. Nang umiti sa kanya, ngunit umiwas lang siya ng tingin. Pagdating sa palengke, akala niya sa sasakyan lang ito pero sumama ito sa kanya at sa mami nito. Mukhang may bago kang houseboy, Han. Si Mr. Valiente na inaasar ang anak nito. Hindi naman napikon ang anak nito't ngumiti lang. Kaya napailing-iling na lang si Mrs. Valiente sa asaran ng mag-ama nito. Isang buwan nang nagpapapansin si Damon kay Karina at pinapakitang nararamdaman niya sa dalaga. At nang umagang yon, pupunta ng simbahan ng mag-asawang Valiente. Niyaya ng mga ito sina Karina at Naibet kaya kasama ang dalawa. Pero may isa pa palang kasama. Walang iba kundi si Damon.
Sa isang kotse ay ang mga magulang pati ang driver. Habang sa sasakyan naman ni Sir Damon ay silang dalawa ni Nanay Beth. Pagdating sa simbahan, hindi nila hinintay pang pagbuksan sila ng lalaki. Bumaba na sila ni Nanay Beth at nauna na ring pumasok sa simbahan dahil nauna na rin doon ang kanilang mga amo. Sa upuan, hindi tumabi sa kanila ang lalaki. Napansin niya rin na seryoso itong nagdadasal ng taimtim at tahimik. Anong pinagpipray mo, sir? Na magkaroon ako ng chance sa babaeng mahal ko. Walang atubili nitong sagot kaya naman kilig na kilig si Naibet na napahampas pa sa kanya. Pagdating sa sasakyan, tahimik na ulit sila. Nang makabalik na sa mansyon, nahuli sila ni Naibet dahil napagbuksan sila nito ng pintuan. Ngunit hindi niya na iyon pinansin. Nauna na siyang pumasok sa mansyon. Samantala si Damon ay mas lalong nahuhulog sa dalagang si Karina na sa tingin niya hindi na siya makakaahon dahil ngayon wala siyang ibang pangarap kundi ang mahulog din ito sa kanya. Iha. Hinatiran ni Karina ng merienda ang mag-asawang Valiente nang bigla siyang kausapin ng ginang. May pag-asa ba sa iyo ang aming anak? Tumingin ito sa asawa na hinihintay din ang sagot niya pero halatang okay lang dito na kahit ano pa yun. Ma'am, masaya po ko na nagbago ng anak niyo at hindi na siya ng babae. Pero tingin ko po may iba pang babae na nararapat para sa kanya. Tapat na sagot ni Karina, lingid sa kanyang kaalaman na narinig iyon ni Damon na naroon sa may hagdanan. Narinig mo ba ang sinabi niya? Tanong ng Ginoo sa kabababang si Damon. But it will not stop me, Dad. Napangiti lang ang mag-asawa. Samantala si Karina, pinatitigil ang kanyang sarili. Hindi siya pwedeng mahulog sa lalaki. Sa mga pinakita nito, nakita niyang nagbago na nga ang lalaki. Mukhang natauhan ito dahil sa kanya. Pero malaya ang antas ng buhay nilang dalawa. Hindi sila nababagay. Kinagabihan, dahil hindi makatulog, nagtungo si Karina sa kusina para uminom ng tubig. Pero nandoon na rin pala si Sir Damon. Aalis na nga sana siya pero pinigilan siya nito. Natrauma ka ba sa pinagagagawa ko? At sa mga nasabi ko sa'yo kaya ganyan ka sa akin ngayon? Sir, babalik na ako sa pagpapahinga. Natawa ang lalaki. Akala nga niya siyang tinatawanan. Pero hindi pala, kundi ang sarili nito. Karma ko na ba to? Pinahihirapan ako ng babaeng mahal ko. Matulog na tayo, sir. Pero pagising ko ba, may pag-asa na ako sa'yo? Nahulog ka na din ba sa akin? Hindi niya sinagot yon at iniwan ng lalaki sa kusina. Napapuna si Damon sa kanyang mga luha. Mga luhang basta na lang tumulo mula sa kanyang mga mata. Kinabukasan, maagang umalis si Damon sa kanila para mag-asikaso ng business, habang si Karina ay sa mansyon lamang. Nang sumapit ang gabi, hindi pa rin nakakauwi ang lalaki, kaya nagsimula ng mag-alala ang mga magulang. Hanggang sa makatanggap sila ng tawag. Nasa hospital po ang anak ninyo. Nabaril po siya. May tinulungan pong babaeng hinohold up. Halos mabitiwan ng ginang ang cellphone dahil sa nalaman. Nasa hospital daw ang anak natin. Po? Bakit po? Si Karina na hindi na napigilan na ipakita ang kanyang pag-aalala dito. Kaya sinama na ng mag-asawa ang dalaga na napapadasal na sana walang masamang nangyari sa binata. Pagdating sa hospital, ayon sa doktor, natanggal na ang bala sa katawan nito. Nasa langit na ba ako? Tanong nito ng magising matapos makita si Karina. Ano bang ginagawa mo? Naiiyak na tanong ng ginang sa anak, pero si Damon ay nakatingin lang sa kanya. Sabi ni Naibet, gusto daw ni Karina ang kare-kare, kaya bumili ako ng pinakamasarap na kare-kare. Pero paglabas ko ng resto, may babaeng hinohold up, kaya tinulungan ko muna. Nakipagagawan ako ng baril, kaya ayun na, baril ako. Tumatawa pa nitong pagkukwento. Hindi ka na sana bumili. Nagsalita si Karina, ngunit kumiti lang rito si Damon. Pero gusto kong mapasaya ka. Nagkatinginan ng mag-asawang Valiente bago dumako ang tingin nila kay Karina. Huwag niyo siyang i-pressure. Kahit matagal akong maghintay, okay lang. Sabi nito sa mga magulang. Sila na lang dalawa ni Sir Damon ang naiwan sa silid.
Lumabas kasi ang mga magulang nito dahil kakausapin ng doktor. Nag-alala ka ba sa akin? Napatingin siya sa lalaki. Ang mga magulang mo, alalang-alala sa'yo. Ikaw kasi. At syempre, oo, nag-alala ko sa'yo. Dahil ba amo mo ko? Dahil ayaw kitang mawala. Kasi gusto mo na ako? Malulungkot ang mga magulang mo. Sana mawala agad ang sakit nito para makapunta ako sa bawat simbahan sa Pilipinas. At ano namang gagawin mo dun? Kunot noong tanong ni Karina. Magdadasal na sana. Mahulog ka rin sa akin. May sasabihin sana siya kaso biglang may dumating ang dalawang kuya ng lalaki. Lalabas na nga sana siya ngunit hindi siya hinayaan ng dalawang lalaki. No, dito ka lang, magagalit yan kapag umalis ka. Sabi ng panganay. Kailan ka pa naging superhero? Pangaasar ng pangalawa sa kapatid nito. Kuya naman. Natawa tuloy ang dalawang kuya nito na sabay na patingin sa kanya. Kayo na ba? Hindi po. Yan, mabuti yan. Sige, pahirapan mo pa. Pero ako nga palang magiging kuya damer mo. Dahil sigurado kung hindi ka napakakawalan yan. Ani mo'y kinikilig pa nitong sabi. Nahihiya na tuloy siya. Tinatakot niyo siya. Protective naman yan. Pangaasar sa kapatid na napailing na lamang. Maya-maya pa, nakabalik ng mag-asawa na masayang makitang magkakasama ang tatlo nilang anak. Sabi nga namin, ma'am, kailan ang kasal eh? Natawa tuloy ang mag-asawa sa sinabi ng pangalawa nilang anak. Saglit pang nanatili doon ang dalawa matapos ay umalis din dahil syempre may asawa at pamilya na ang mga ito. Pati na rin ang company nila sa Manila. Kaya si Karina, ang mag-asawa at si Damon na lamang ang naiwan. Nang biglang makatanggap ng tawag si Karina mula sa kanila. Nasa hospital daw ang kanyang tatay. Kaya naman nataranta si Karina. Kailangan ko pong umuwi sa amin sa Cavite. Kabibigay lang din ng sahod nila kaya mayroon pa siyang pera. Bakit iha? Anong nangyari? Ang tatay ko po nasa hospital din. Sige iha, kapag may problema, tumawag ka lang sa amin. Nangangambang naiwan si Damon. Ma'am, paano kung hindi ko siya? Babalik yun anak, babalik yun. Pero hindi nagawang makampante ni Damon. Kaya gusto niyang makaalis na agad doon para masundan niya na agad ang dalaga. Lingid sa kaalaman ni Karina, na ginamit lang ang dahilan na yon para umuwi siya. Ang tatay niya kasi may kalalagyan sa pinagkakautangan nito kapag hindi siya napauwi. At para makabayad ito, kailangan niyang pakasalan ang pinagkakautangan nito. Dahil sa iyo, Kulas, nakapagsinungaling ako sa anak natin. Paninisi ni Felma sa kanyang asawa. Kawawa naman si ate. Halos sabay na sabi ng dalawang kapatid ni Karina na si Cairo at Kyra. Wala na kayo magagawa dahil siguradong pauwi na yon. Kayo naman kasi, Mang Kulas, napaka-addict nyo sa sugal. Tumatawang sabi ni Arnold na talaga namang kinatatakutan doon sa kanila. Pangit mo, hindi ka bagay sa atin namin. Sigaw ng bunsong si Cairo, pero tinawanan lang ito ni Arnold pati na mga tauhan. Nakalabas din naman agad si Damon ng hospital. Yun nga lang, hindi pumayag ang kanyang mga magulang na sundan niya si Karina dahil baka mapano daw siya. At nang pumayag ang mga ito, kinailangan na may driver. Pero sa totoo lang, nag-aalala na siya sa dalaga. Dahil 5 araw na itong hindi nakakabalik, kaya nagpumilit na talaga siyang puntahan ng dalaga. Akmang kakatok na sana siya sa may bahay nang may tumawag sa kanya. Bakit po? Abay wala dyan sila Karina, ikakasal. Kumunot ang noo niya. Ano ho? Ikaw ba'y mahina ang pandinig iho? Ang sabi ko ikakasal, nandoon sa pinakamalapit na simbahan dito. Pero mag-iingat ka, madaming tauhan doon si Arnold na pinagkakautangan ng tatay niya. Kaya naman, nagmamadaling pinag-drive ni Damon ang kanyang driver. Pero syempre, tumawag na rin siya sa ninong niyang general doon. Para sa tulong at masigurado ang kaligtasan ng lahat. Kung sa ganun, mali ang sinabing dahilan para mapauwi si Karina. Itigil ang kasal! Sigaw ni Damon nang magtanong ang pari. Napatingin sa kanya si Karina. Kita sa mga mata nito ang kasiyahan habang nakatingin sa kanya. Ganon din sa mukha ng pamilya nito na tanging witness doon pati ang tauhan ng lalaki. Sino ka para tumutol?
Tanong nang sa tingin niya, nagngangalang Arnold. Ako ang girlfriend ng babaeng yan. Pilit ang kasal na to. Nangungusap ang mga mata ni Karina habang nakatingin sa kanya. At sa tingin mo, papayag ako na hindi matuloy ang kasal? Tawa nung Arnold na utusan na sana ang mga tauhan nang biglang may dumating na mga pulis. Kaya hinuli ang mga tauhan. Marami na rin pala itong tinakot na tao pero natatapalan lang ang mga opisyal. Ngunit ang ninong niya ay hindi. Matapos mahuli ang mga lalaki, lumapit na siya kay Karina. Salamat at dumating ka. Nanggigilid ang luha habang siya yakap pero kaagad din itong inayos ang sarili. Siyempre, ako dapat ang magiging groom mo. Maya-maya pa, lumapit ang pamilya nito sa kanilang dalawa. Patawad anak. Pero walang naging sagot si Karina sa ama nito. Totoo ba yun? Boyfriend ka ng ate namin? Tanong ni Kyra na sumunod kay Karina. First year college na ito habang si Cairo na bunso ay grade 6 pa lamang at si Karina 25 years old na nagtatrabaho na. Nililigawan pa lang. Hindi pa ako sinasagot. Para lang matigil kanina. Pagsasabi ng totoo ni Damon. Ano pang ginagawa mo ate? Sagutin mo na ang Prince Charming mo. Sabi ng bunsong si Cairo. Sinakay niya na ang mga ito sa sasakyan para maihatid sa bahay ng mga ito. Kailan ka babalik? Miss ka na nila Nanay Beth. Ate, wag mong sabihin na amo mo rin siya ha. Sabi ni Kyra. Amo ko rin siya. Pag-amin ito sa pamilya. Wow, mala teleserye. Pero ate sige, magbihis ka na tapos sumama ka na sa manliligaw mo. Mukhang miss na miss ka na niya Ani Cairo. Mukhang malalim ang nararamdaman sa'yo ng lalaking yan anak. Tingin pa lamang. Sabay tingin kay Damon na hinihintay lang ang pagsama ni Karina. Nay, babalik lang ako sa trabaho ko. Ngumiti lang ito kaya binaling na ni Karina ang tingin sa kanyang tatay na panay pa rin ang hingi ng tawad pero wala namang magbabago. Kaya bago siya umalis, niyakap na lang niya ang mga ito. Now I'm telling you na, simula ngayon, manliligaw mo na ako. Yung nakaraan pagpapapansin lang yun. Ang gusto ko lang mag-explain dun sa nakita mo. Kinuha ko yun para inisin ka, pero hindi ko nga maiwasan amoy-amoyin dahil ang bango ng laba mo. Bakit naman kasi kailangan pang ipaalala yun? Inis niyang sabi sa lalaki. Nahawakan sana ang kamay niya pero itinigil din. Ayoko mag-take advantage. Pagdating nila sa mansyon, todo kwento si Damon sa mga magulang. Bilib na bilib ang mga magulang nito sa anak. Habang siya'y napapangiti na lang habang pinagmamasdan ng binata na nagkukwento. Nahulog ka na rin no? Si Naibet na bigla na lamang sumulpot sa tabi niya. Opo, Nay. Bakit hindi mo pa aminin? Para daig na niya nang nanalo sa loto. Kinikilig nitong ani. Kapag kami na lang na yang magkasama, aamin na ako. Lingid sa kaalaman ni Karina na pinagmamasdan siya ni Damon habang nakikipag-usap kay Naibet. Nakangiti lang ang lalaki. Ang pretty mo naman po, sobrang ganda. Dumalaw muli ang kuya ni Damon. Pero this time, kasama na nito ang anak at asawa. Ang ganda ng babae. Walang-wala siya kumpara dito. Talaga? Salamat. Malambing niyang sabi sa bata na yumakap sa kanya. Di ba, Mommy? Ngumiti naman ang mami nito. Kailan pala ang kasal? Biglang tanong ng Kuya Damian ni Damon. Hindi pa kasi ready ang bride, kuya. Sagot nito, sabay tingin sa kanya. Pagkatapos ng usapan, diretso sila sa may dining para sa isang kainan. Sa upuan, tabi sila ni Damon. Kilig na kilig tuloy ang pamangkin nito. Habang ramdam ni Karina sa sarili niya na pulang-pula na siya. Tapos na silang kumain, kaya hiniram muna siya ng pamangkin ni Damon na Jill ang pangalan. Sa may sala nagtungo ang dalawa. You don't like my tito, tita because he's babaero? Nakaupo sila parehas sa sofa. Bata pa ito, ngunit ang galing magsalita. No, hindi yun ganun. Then, why he say you are his nililigawan and not girlfriend? You're making it hard for him po? Sunod na tanong nito sa kanya. Baby, ano kasi, I understand you po. Maya-maya pa, sumunod na sa kanila si Damon. Mukhang tapos na ang usapan ng matatanda. Can I borrow your soon-to-be tita? Tanong nito sa pamangkin. Okay, tito.
Ngiti nitong sagot. Tumabi na sa bata ang mga magulang nito habang siya'y dinala ni Damon sa garden. Ngunit nagulat na lang si Karina nang biglang lumuhod ang lalaki sa harap niya. Sorry, naging babaero muna ako bago nagseryoso. Sorry kung hindi naging maayos ang unang mga tagpo natin. I'm sorry. Sabay tingin nito sa mga mata niya. Handa akong paghirapan ng matamis mong oo bago kita maging girlfriend. Ano ba? Tumayo ka nga dyan. Saan ka nakakita ng amo na lumuluhod sa harap ng katulong? Baka ako pa lang, pero hindi ka naman katulong. Nililigawan kita. Ikaw ang babaeng mahal ko. Tila ba hinaplos ang puso niya dahil sa kanyang narinig mula rito. Pero tumayo ka na nga dyan. Hindi, ayoko pa. Hiyang-hiya na si Karina, kaya napilitan na siyang sabihin sa lalaki ang gusto niyang marinig. Sige, girlfriend mo na ako. Anya na labis ikinagulat ni Damon. Talaga? Baka napipilitan ka lang. Natakot ba kita? Ang totoo niyan, natatakot ako na baka magkagusto ka pa sa iba. O baka sa tagal, bumalik ka sa... Hindi niya na naituloy ang sasabihin. Mabilis kasi itong tumayo at siya'y niyakap ng napakahigpit. O ayan, malapit na silang ikasal. Napatingin sila sa kinaroroonan ng pamilya nito na pinapanood pala sila. Maging ang mga katulong, kasama si Naibet na kilig din. Pumasok na nga tayo rito. Gaya ng sabi ng mami ni Damon, pumasok na sila sa loob ng mansyon. I can't believe na girlfriend na kita ngayon. That means, hindi ka na sa maid's quarter matutulog. Saan na? Sa kwartong pinalinis na ni mami para sa'yo. Ngiting sagot ni Damon sa tanong ni Karina. Bakit ka kaya sa akin nahulog? Baka dahil sa mabangong amoy ng panting. Para hindi na nito matapos ang sasabihin, tinakpan niya ang labi ng lalaki. Ma'am, di ba sa kwarto na sa itaas matutulog ang girlfriend ko? Abay oo iha. Ngiting sagot ni Mrs. Valiente. You don't know how much we thank you iha. Ikaw ang nagpatino sa anak namin. Pero hindi ko pa rin maiwasan na mahiya sa inyo ma'am sir. Nagkatinginan ng mag-asawa. Oh, please don't call us that way, okay? Mom and dad na dapat, since you're going to be part of our family. Tumingin siya kay Damon na nakangiti lang. Matapos ang usapan, hinatid na siya ng lalaki sa magiging kwarto niya. And bukas na bukas din daw, babalik sila sa bahay nila sa Cavite para sunduin na ang mga kapatid niya at nanay. Ililipat na daw ito ng bahay ni Damon. Bago siya nito tuluyang iwan sa kanyang magiging silid, hinagkan pa siya ng lalaki. Matapos iwan ng lalaki, napangiti na lang si Karina. Masaya ang puso niya. Ganon din ang mag-asawang Valiente. Dahil sa wakas, lumagi na sa tahimik ang kanilang bunsong anak. Hindi na mai-stress ang mag-asawa. Kaya laking pasasalamat talaga nila sa dalagang si Karina. Dahil kung hindi ito dumating sa buhay nila, ewan na lang talaga. Dito na kami titira ate? Hindi makapaniwalang tanong ni Cairo sa kanyang ate Karina. Ganon din ang sumunod kay Karina na si Kyra. Inililibot nito ang tingin sa paligid. Ang bahay na yon, malapit kung saan nakatira ang mga magulang ni Damon. Oo, dito na. Ang boyfriend niyang sumagot. Salamat Kuya Pogi ha. Laking pasasalamat ng kanyang mga kapatid, pati na rin ng kanyang magulang. Dito ka na muna habang hindi pa tayo kasal. Nasa labas sila nag-uusap. Oo, miss ko na rin kasi ang pamilya ko. Pwede mo naman akong dalaw-dalawin. Anya, niyakap siya nito. Yakap na ramdam ni Karina ang pagmamahal ng lalaki sa kanya. Kung pwede nga lang nasa tabi lang kita. Pero dapat sa maayos na paraan. Aayusin ko na muna ang tungkol sa kasal natin. Talagang wala na akong kawala sa'yo, no? Siyempre. Bago ito umalis, nagpaalam na muna ito sa kanyang nanay at tatay, pati na sa kanyang dalawang kapatid. Pag-alis ng lalaki, inusisa agad siya ng kanyang pamilya. Pero to make the story short, sinabi niya na lang na dating babaero ang lalaki na na-fall in love sa kanya. Wala namang nasabi ang pamilya ni Karina. Boto pa rin sa lalaki pero hindi dahil mayaman ito, kundi nakikita kasi nila na mahal talaga siya ng lalaki sa tingin pa lamang. Pag-uwi naman ni Damon, sinalubong ito ng kanyang dalawang kuya. Anong ginagawa niyo dito? Paano ang company sa Manila? Nagkatinginan ng dalawa at tumawa.
Di ba pwede naman ang work from home kapatid? At tutulungan ka namin sa nalalapit mong kasal. Napangiti sa narinig si Damon. Ilang araw na muna siyang hindi nagpakita kay Karina. Habang inaayos ang magiging kasal nilang dalawa. Kaya ang dalagay napapa-overthink na baka nawala na ang feelings ni Damon sa kanya. Kapag talaga tulong-tulong, madaling matapos. Sabi ng kapatid niya. Pare-pareho silang nasa may sala. Habang ang magulang nila, sinisigurado pa rin na magiging perfect ang lahat. Gaya ng kasal ng dalawa niyang kuya. Nang sumunod na araw, sinundo niya si Karina, pati ang kanyang mga magulang at kapatid para sa isang dinner. Kasamang magulang niya, ang dalawang kapatid at ang mga asawa at anak nito. Welcome po. Pag-welcome ng mga kuya niya sa pamilya ng babaeng kanyang mahal. Sobrang saya niya tuloy ng mga oras na iyon. Halatang nahihiya pa nga ang mga ito. Matapos kumain, dediretso na sana sila sa may sala. Pero nagulat na lang si Karina nang biglang iluhod ni Damon ng isang tuhod sa harap niya. Habang ang kanilang mga pamilya nanonood sa kanila. I can't let you go. Karina Veloso, will you marry me? And make me the happiest man in this world? Tanong ito sa kanya kaya napatingin si Karina sa kanyang nanay at tatay na naluluha dahil sa sobrang kasiyahan para sa kanya. Tsaka niya ibinalik ang tingin kay Damon. Sunod-sunod siyang tumango. Oo, pakakasalan kita. Mabilis nitong sinuot ang singsing sa kanya. Pagtayo, mabilis siyang niyakap at noon niya lamang ang hinagkan. Pagkatapos ng tagpong yun, nagkaroon ng kwentuhan. I'm so happy for you, tito, tita. Sabi ni Jill na ikinatawa na lang nila. Pero dahil malilate na, kailangan na silang ihatid ni Damon. Good night, my soon-to-be wife. Muli pa nitong hinagka ng kanyang noo bago siya hayaang pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok, doon kinausap si Karina ng kanyang nanay at tatay. Pasensya na anak, kung kailangan mong magtrabaho para sa atin dahil sa akin. Hindi kasi sapat ang kinikita ko. Tapos, lulong pa sa sugal. Sabi ng kanyang tatay na halatang hiyang-hiya sa kanya. Handa naman po ako magsakripisyo para sa pamilya, tay. Palagi po. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ama. Hindi naman nakatiis ang kanyang mga kapatid, pati ang kanyang nanay na nakisali na rin. Napangiti na lang si Karina. Samantala si Damon ay animoy dinuduyan sa alapaap. Parang ang tangang binata sa tingin ng kanyang mga kapatid. O diba? Ang sarap sa feeling. Tanong ng Kuya Damir niya. Sarap ang in love, no? At isang babae lang? Oo mga kuya. Sabi niya, lumapit ang dalawa sa kanya at siya inakbayan. We're so happy for you, bunso. So happy. Pero mas magiging masaya siya kung ikakasal na sila ni Karina. Hindi niya pa pala nasasabi sa dalaga na ayos na ang lahat. Di bali bukas na lamang. Pero dahil nakuha niya ng matamis nitong oo, hindi na siya mangangamba na mahulog ito sa iba. Dahil sa kanya na ito ikakasal, hindi sa iba, sa kanya lamang. You may kiss the bride. Buong puso siyang hinagka ni Damon sa harap ng kanilang mga bisita. Natikman na nito ang labi niya. Palakpakan ang kanilang narinig. Lumapit ang kanilang pamilya. Welcome to the family. Sabi ng asawa ng Kuya Damian niya na ngayon ay Ate Elisa niya na ang babae. May bago ng Mrs. Valiente. Ang asawa naman ng Kuya Damir niya, ang Ate Sera niya. Congratulations, tita! Ani Jill. Sunod naman na bumati ang kanyang mga kapatid, pati ang kanyang nanay at tatay na nakikita niya talagang masayang-masaya para sa kanya. Pagtapos ng kasal, diretso sila sa reception sa isang 5-star hotel yun. I can't believe nakasal na tayo. Bulong sa kanya ni Damon habang magkatabi sila. Ako din, para ako nananaginip. Ihanda mo na ang sarili mo para mamaya, wife. Pabiro nitong sabi sa kanya. I'm just joking. Kung hindi ka pa handa, handa pa rin ako maghintay. Huwag kang ma-pressure. Hinagka nito ang kanyang noo. Gabi na natapos ang ganap doon. Ang pamilya niya, hinatid ng driver sa bahay ng mga ito habang sila ni Damon ay pauwi na. Here's our gift for you too. Inabot sa kanilang 2 tiket patungong Italy para sa kanilang honeymoon. Masaya iyong tinanggap ng kanyang asawa. Thanks for this, Mom, Dad. Kinabukasan agad ang flight nilang 2, kaya maaga silang natulog ng gabing yun at wala munang ganap.
At dahil first time niyang mag-eroplano, hindi maiwasan ni Karina ang kabahan. Todo kapit tuloy siya sa braso ng asawa. Pero imbis na tawanan, pinapakalma siya nito. Ang ganda pala dito. Una pa lang to, wife. Ililibot kita sa buong mundo. Napangiti na lang siya sa sinabi ng asawa. Pagdating sa hotel, manghang-mangha pa rin siya habang pinagmamasdan ng tanawin sa labas. Hanggang sa naramdaman ni Karina na mayroong yumakap sa kanya. Hinarap niya ang asawa. Niyayakap kita dahil alam kong pagod ka sa biyahe. Ngiti nitong sabi, tsaka hinagka ng noo niya. Nang sumunod na mga araw, naglibot naman sila doon. Wife, I think I don't deserve your virginity. Sabi nito nang makabalik na sila sa kanilang silid. Kagagaling niya lang sa banyo, habang ito, kanina pa tapos, hinihintay lang siya. Pero paglabas niya, yun agad ang bungad sa kanya ng asawa. Nagbago ka naman na, diba? At diba ang tagal mo na tong gusto? Pabiro niyang sabi sa asawa. Hinawakan ni Damon ang kanyang kamay, tsaka hinagka ng likod ng kanyang palad. Pero hindi ko pa rin nakaka... Tinakpan niya ang labi nito gamit ang isa niyang daliri. Siya na mismong humalik sa asawa. Pagkatapos, inaya niya na itong matulog. Titignan niya ang gagawin nito. At gaya ng ine-expect, hindi na nito napigilan ng sarili. Hiniga ni Damon si Karina at sa loob ng kwartong yun, inangkin siya ng asawa na punong-puno ng pag-iingat at pagmamahal. Pinagod ba kita? Tanong nito habang nakahiga siya sa dibdib ng asawa. Mahal kita. Mas mahal kita, wife. Hinagka nito ang kanyang noo na mas nakapagpaantok sa kanya. Matapos ang kanilang 1-week honeymoon, bumalik na rin sila sa Pilipinas. Balik trabaho na agad si Damon habang siya dinalaw ang kanyang pamilya na siyang masaya naman talaga para sa kanya. Ang nangyari, siya ang naging katulong ng asawa sa iba't ibang negosyo ng mga ito sa Laguna. Kaya hindi na ito nahihirapan at mas motivated hanggang sa matapos ang isang buwan na pag-alaman ng dinadala niya na pala si Damon Jr. Talaga, wife? Maluhaluha nitong tanong. Ang balitang yun ay masaya nitong binalita sa mga kapatid at mga magulang, habang siya naman ay sa kanyang pamilya. Wala ring pagsidla ng saya ng kanyang nanay at tatay, pati ang dalawang kapatid, lalo na ang batang si Jill na magkakaroon na daw ng dalawang pinsan. Buntis na rin kasi ang asawa ng Kuya Damir ni Damon, ang kanilang ate Sera. Kaya walang pagsidlan ang saya sa pamilya Valiente, lalong-lalo na siya. Dahil ang Sir Damon niya noon na babaero at bastos, ngayon ay kanya ng asawa. Isa na itong mapagmahal na asawa at ama sa anak niya.